Ang dami mong business idea pero hanggang ngayon business idea pa din. Yung di mo masimulan. Pero kahit ang dami naman. Subukan mo tapusin ang video na to at pagkatapos mo mapanood ng video na to, sigurado makakapagsimula ka na sa naiisip mong business idea. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Ruben de la Vega, isang micro business owner. Ito nga pala ang kwento. Nung pandemic time, lahat naman tayo nagdaan sa pandemic time. Lahat tayo na empleyado naka-work from home noong mga oras nito. Ang problema, nung naka-work from home tayo, ang dami nating free time para sa sarili natin. So, noong mga panahon na yon, ang daming mga tao nakapag-isip ng mga business idea nila. At kasama na ako doon. Yung third business namin, yung pandemic time yun nabuo, yun yung nag-distribute kami ng dishwashing liquid doon sa lugar namin. Pero hindi nagtagal yung business na to, tinigil din namin. After nun, doon din natayo yung aming fourth business, itong ang Red Battery Trading, na masasabi ko na isa sa mga successful na business na naitayo ko at kasama ng mga kasamahan ko. So bali lahat naman tayo dumaan sa pandemic time na yun eh. Lahat tayo nagkaroon ng free time. At panigurado, lahat tayo nagkaroon ng business idea sa isip natin noon. Pero bakit hindi pa rin natin na-execute? Kaya ito, sasabihin ko na yung tatlong dahilan kung bakit inaamag ng business idea mo. Isang dahilan kung bakit inaamag ang iyong business idea ay kakapanood natin ng motivational videos. Kakapanood natin ng mga motivational videos, di ba? After mo manood ng motivational video, sobrang on fire ka, ganadong-ganado ka. Ang problema kasi nun, feeling natin, yung mga pinanood nating motivational videos, yung mga success na naabot nila sa buhay, ang pakiramdam natin, sobrang daling gawin, sobrang daling kunin. Pakiramdam natin, nagiging ganun na din yung buhay natin eh. Parang feeling natin, after natin ma-motivate, feeling natin sobrang successful na natin eh. Kaya pagkatapos nun, hindi na tayo kikilos kasi feeling natin eh, ganun na tayo eh. Yan yung problema ko dati. Doon ako nanood ng mga motivational videos. After ko manood ng motivational videos, parang nauupo na lang ako kasi pakiramdam ko, madali lang. Parang pakiramdam ko, successful na ako, na-motivate na ako. Kaya ang ginagawa ko, nauupo na lang ako, nangangarap na lang ako, nag-iisip na lang ako. Pero meron palang kulang. Hindi pala pwedeng ganun na lang. Kaya kung ikaw yung tao nag-iisip na makapagsimula ng negosyo, bawas-bawasan natin yung panonood ng motivational video at mga tungkol kung paano magsimula makapagnegosyo tungkol sa negosyo ang ating panuorin. Okay, next. Isang dahilan kung bakit inaamag ang iyong business idea ay nakikinig sa ibang tao. Kakapakinig natin sa ibang tao, ang daming pumapasok sa isip natin. Minsan, meron na tayong business idea pero after natin makinig sa ibang tao at iba yung sinabi nila sa naiisip natin, feeling natin, mali na yung nasa isip natin. Kaya mawawalan tayo ng gana, parang ayaw na natin gawin yung business idea ang nasa isip natin. Ito kasi ang example dyan. May tao kang kausap. Ngayon, itong taong kausap mo, ang dami niyang sinasabi tungkol sa pagnenegosyo. Parang lahat ng tungkol sa pagnenegosyo ay alam niya. Pero, malaman-laman mo pala, itong tao na to, wala naman palang isang negosyo na umpisahan o wala man lang isang negosyo na naging successful. So, nakikinig tayo sa ibang tao na hindi naman pala dapat. Or dapat mamimili tayo kung kaninong tao tayo hihingi ng advice. Hindi lahat ng taong magaling magsalita tungkol doon sa bagay na gusto mong maabot, makikinig ka na doon. Dapat matuto tayo mag-filter at sumala din kung kanino tayo makikinig. O ikaw na nag-iisip kung paano may execute yung business idea mo. Mamili ka na ha kung kanino ka makikinig. Okay, next. Isang dahilan kung bakit inaamag ang iyong business idea ay kulang sa kilos. Kahit anong daming business idea na nasa isip mo niyan, kung hindi ka naman kikilos, walang mangyayari. O baka mamaya ang nangyayari sa'yo, dahil sa dami ng business idea ang nasa isip mo, napaparalyze ka na dahil hindi mo alam kung alin dyan ang uumpisahan mo. Dahil napakadami nga eh. Ang daming nasa isip mo. Kaya iisipin mo pa lang to, nakakatamad na kagad umpisahan kasi nga ang dami. Sino ba naman hindi tatama rin pag ganun kadami yung nasa isip mo? Kaya napaparalyze o napaparalysado tayo. Kakaisip nito. Ganyan din ako dati. Napakarami kong business idea ang naiisip. Lalong-lalo na nga nung pandemic season, nung ang dami nating free time. Dami ko naiisip na business idea nun. Pero, ang dapat pala nating gawin, kumilos. Kumilos at mamili tayo ng pwede nating umpisan agad-agad. Kasi, nasa pagkilos, ang tunay na aral, hanggat di mo inuumpisahan yan, o hanggat hindi ka kumikilos,
mananatili yan sa isip mo at aamagin na lang yan habang buhay sa isip mo. Kilos-kilos din. Huwag puro isip, sabayan mo ng kilos. At panigurado, matutuwa ka sa magiging resulta. Itong mga video na to, ginagawa natin to para doon sa mga taong gustong makapag-umpisa ng kanilang small business. At para na din doon sa mga may naumpisahan na para makaiwas sa pagkalugi. Ang problema kasi lagi ng mga nag-uumpisa mag-business ay malulugi kagad. Pero aminado naman ako, walang exempted sa pagkalugi. Lahat halos ng nakilala kong negosyante nalulugi sa umpisa. Itong mga video ginagawa natin para makatulong kahit papano makaiwas sa pagkalugi. Kung gusto mo yung gantong usapan, join ka sa ating Facebook group na Buhay Negosyante Group. Dito, pwede tayong mag-usap-usap at mag-share tungkol sa mga business experiences natin. Kung ikaw yung tao ngayon na nag-iisip pa rin at nag-iisip kung paano mo umpisahan yung iyong business idea, wala ka nang ibang gagawin kundi kumilos na lang. At sa pagkilos mo na yon, panigurado, yung resulta na mararanasan mo, matutuwa ka dito. Kung natatakot ka man, labanan mo yung takot na nararamdaman mo. Lahat tayo, lahat na nag-uumpisa, negosyo man o hindi, lahat nakakaramdam ng takot. Pero after nun, na malabanan natin yung takot na yon, panigurado, magiging masaya tayo sa mga mangyayari. Bali, nabanggit ko nga pala sa inyo kanina yung naging business namin nung pandemic. Ito yung Red Battery Trading. Meron kami mga automotive batteries and motorcycle batteries. Pag kailangan nyo, message lang kayo sa aming Facebook page, Red Battery Trading. O basta, lagi nating tatandaan na ang pagnenegosyo, hindi yan pabilisan. Patagalan niyang umayaw at magsawa. At ang mainip, talo.